is the last bone at the bottom base at your spine. It a small curved bone that made up between 3 and 5 vertebrae focuses together. Most people know the coccyx as the tailbone. It supports your weight and helps you keep your balance when you're sitting down. So, itong si coccyx, siya yung nag-support kapag umupo tayo, so mabalance yung ano natin, yung weight natin. So, as nyo mapansin, hindi masyado tayo maano kasi ngayon alam niyo na may nag-support pala if ever na umupo tayo. So, yun yung tawag na coccyx. Then, si sacrum, siya yung part lang din sila duha. Same sila as part nila duha. Sa baba na, sa part siya ng pelvis. Then, next is the ulna. So, ulna is a long bone in the forearm. It lies immediately parallel to the right radius. The second of the forearm bones, the ulna acts as the establishing bone, with the radius pivoting to produce movement. So, itong si ulna, as makikita natin dyan sa taas, di ba ang una sa kanya is si humerus, yung dito sa part natin. Then, si ulna naman is nasa baba na ng humerus natin. Dito na siya na part ng ating ano. As makikita natin siya, di ba dito na siya na part. Yung gilid dito na bones natin, siya yung ulna na tinatawag. Then, ang next dyan is the radius or psorageal bone. Psorageal bone is the one of the large bone of the forearm, the other being the ulna. It extends from the lateral side of the elbow to the thumb side of the wrist and runs parallel to the ulna. So, itong ito pala siya is part pa din ng ulna. So, yun yung ang ulna is nasa gilid siya dito siya na part ng ulna. Ang radius dito naman na part yung buto natin. Then, itong next is the Felbeck girdle. Is a ring-like bony structure located in the lower part of the trunk. It connects the axial skeleton to the lower limbs. So, itong si pelvis girdle, ito naman yung part ng pelvis. Diba ang pelvis, nakikita nyo dyan is yung ganun na part sa loob siya. Yun yung tawag na pelvis. Itong ganun is pelvis yan sa baba ng natin. Baga, hips natin. Yun yung pelvis sa part natin. So, yun yung yung buto na gagmaganyan sa gilid. Siya yung tinatawag na pelvic girdle. Tapos, yung sa loob niya na part na dalawa is si sacrum and coccyx. Then, next is the carpals. The carpals are the bones of the wrist that connects the distal end of the radial and ulnar bones, forearm, to the bases of the 5 metacarpal fingers. So, itong si carpals naman, ito yung part ng ating kamay. So, we have 5 sa part ng ating finger, metacarpal. So, si carpals is dito yan siya ng part ng ating kamay. As makikita niyo dyan sa taas, ito yung tinatawag na carpals. Then, ang si metacarpals naman, bones or metacarpals, also known as the palm bones, are the appendicular bones that form the intermediate part of the hand between the phalanges or finger, and the carpal bones, wrist bones, which are articulate with the forearm. So, itong si carpals is part siya ng ating kamay. Dito siya, tinatawag ito na carpals. Then, ang metacarpals naman is yung sa gitna ng ating kamay. Ito yung siya, yung kung baga may tawag dito si, di ba, tuturo. The ring or ginalagyan ng ring. Ito yung si metacarpals. Then, the phalanges, the bones of the finger and of the toes. There are generally 3 phalanges, distal, medial, proximal, for each digit except the thumbs and the large toes. So, itong si large toe, pati itong si
itong si thumbs up and the large toe, hindi na to siya, hindi siya part. Ito, yung phalanges, ito yung part ng ating kamay. Yun yung mga buto-buto na, level by level. So, tinatawag yan siya na phalanges. Itong level by level ng sa ating kamay. Then, next is the femur. Femur is the longest and strongest bone in your body. It plays an important role in how you stand, move, and keep your balance. So, si femur and also femur usually only break from serious traumas like car accidents. But if your bones are weakened by osteoporosis, you have an increased risk for fractures you might not even know about. So, itong si femur is, nasa tuhod na siya ng, so makikita niyo dyan sa taas, part na siya ng, sa baba na siya na part is, yung malapit sa, di ba, yung natin, yung hita, then, bumaba siya sa banda sa tuhod natin. Kapag ma-injure ditong femur na to, mahihirapan tayo kasi yun yung and siya yung may malaking part sa ating katawan, si femur, kasi siya yung nag-support sa lahat-lahat. Siya yung nag-balance sa baba sa weight natin. So, kapag na-aksidente tayo or tas na iba na yung shape ng ating buto, wala na siya sa tama. So, mahihirapan tayo kasi siya yung pinakamalaking part na mayroon sa ating katawan, si femur. Then, next is the patella. The patella is the kneecap. Even though it protects your joints, it's not just a cover for your knee. It also helps muscle, tendons, and ligaments work correctly, as well as helps you move your knee. If your bones are weakened by osteoporosis, you have an increased risk of fractures. So, si patella naman is mahalaga din siya. Siya yung bilog na nag-connect sa femur at saka sa tibia. So, mahalaga din siya kasi siya yung nag-protect din sa atin. Then, and also, kapag mahina yung tuhod natin, is mahihirapan tayong gumalaw. Kasi, dapat alagaan natin yung ating mga buto. Then, also, siya yung nag-connect sa, femur tsaka sa tibia. So, kapag mahina yung, natin, yung patella natin, then like siguro magkakaroon na tayo ng like arthritis, ganun. Masakit na siya sa kasi mahina yung patella natin. Then next is the tibia, the second longest bone in your body. It plays an important role in how you stand, move, and keep your balance. Tibias usually only break from serious trauma like car accidents. But if your bones are weakened by causes, you have an increased risk for fracture you might not even know how about. Then, si tibia naman is malaki din yung part niya sa ating sa ating katawan. Siya yung and also nagabalance din siya sa ating weight natin sa ating katawan. So, kapag na bali ito or may more for example, kapag na car accident ka, so mahihirapan tayong mabalik siya kasi hindi natin alam kung paano kapag na-injured, kapag nabali yung buto natin sa part ng natin tibia, is mahihirapan na tayong lumakad kasi siya yung pinakamalaking part na natin kailangan pahalagahan natin kasi hindi na tayo makakalakad. So next is the fibula. So the fibula is the third longest bone in your body. It is weight bearing, but it supports muscle, tendons, and ligaments. If your bones are weakened by osteoporosis, you might not even risk for the fracture you might not even know about. Then, si fibula naman is malaki din, sa gilid, si tibia is makikita natin dyan sa taas. Yung yung si tibia is malaki, di ba sa baba na siya ng
patella. Si tibia is, si tibia pala rather, is nasa baba na siya ng ating patella. So, siya yung malaking bones. Then, si fibula naman yung nasa gilid, yan yung tawag natin. So, dapat ingatan din natin yan siya kahit hindi natin alam kung paano siya mabalik if ever na ma-injured yung ating parts ng ating paa. Then, next is the tarsals, a set of 7 irregular shaped bones. They are situated proximally in the foot and the ankle area. So, si tarsals naman is yung buto natin na sa gilid. So, yan yung part ng ating tarsals. If ever na matipalo or maano tayo, di ba masakit? So, kapag natipalo tayo tapos hindi na mabalik, so, di ba magano siya maglaki. So, parang mahirapan na din tayo maglakad. So, kailangan ang alagaan din natin yung tarsals natin. Then, next is the metatarsals. Connect the phalanges to the tarsals. There are 5 in number, one for each digit. So, si metatarsals, ito naman siya yung sa, di ba, paa natin ito. Ito naman ang metatarsals. Then, meron siyang 5 parts dito, 'di ba? Ito ay 5, if ever ito yung makikita natin ito yung parts ng ating yung ating paa. So meron siyang 5 buto-buto. Then next is the phalanges sa baba ng ating paa. Nakikita niyo diyan sa taas, the bones of the toes. Each toes has the 3 phalanges, proximal, intermediate, and the distal, except the big toe which only has 2 phalanges. So, nakikita natin sa taas dyan sa picture. So, ang phalanges is meron siyang 3, the proximal, intermediate, and the distal. So, meron siyang 3 lang kasi yung paa natin is 3 lang ang magkaroon, maliban siya sa toe, big toe natin sa paa, makikita natin dyan, may 2 phalanges lang siya. So, meron lang tayong 3 kasi, 3 lang pala. And the big toe, ang phalanges naman, same lang siya sa ating kamay. So, meron din siyang, 5, then may 3 parts ni phalanges, the proximal, intermediate, and the distal. So, as kabuuan, so the skeletal system, ito yung mga parts ng ating buto sa ating katawan. Kaya kailangan nating pahalagahan kasi mahihirapan tayo kung paano natin mabalik sa dati yung buto natin na nasira. So, kailangan nating pangalagaan ng ating katawan kasi mahalaga na if ever man nasira, mahihirapan tayo na ibalik sa dati yung nakaraan na hindi na pwede ibalik. So, that's all. Thank you.